Nakikita mo ba yun? Yung anak ng aswang. Oo nga no, nakakatakot talaga sila ng mama niya. Bakit pa nandito yung babaeng yan? Bakit hindi na lang siya paalisin sa school na to? Kaya nga baka mamaya tayo naman ang kainin nila. Ay, balita ko. Mas lalo raw silang naghihirap ngayon. And what if maisipan nila ng mama niya na tao naman ang kainin para maibsan ang gutom nila? Ay, grabe yun ah. Hindi yan paalisin dito. Paano? Maging ang principal, takot din sa kanila ng mama niya. Mga aswang daw kasi. Tsaka, buntis daw ang asawa ng principal, di ba? Kaya ayun, lalong natakot. At hindi lang yun, may alam din daw na black magic. Pero, masyado nang nakakabahala na nandito siya. Tama. Tsaka, oh my gosh, nakakasalamuha pa natin. Kahit ang aking ina natatakot na para sa kaligtasan namin ng kapatid ko Uy, alam niyo ba, yung mga kaklase niya, takot na raw sa kanya. Malamang yun. Ay, grabe. Nakita niyo ba yung uri ng tingin niya sa atin? Parang balak niya tayong kainin ng buhay. Oh my God! Oo nga, nagtayuan ng balahibo ko. Uuwi agad ako mamaya pagkatapos ng klase. Baka abangan niya tayo mamaya sa daan. Si Sol Rosario, 17 taong gulang, ay nag-iisang anak ni Lani Rosario na maagang naulila sa ama. Mahirap lamang ang buhay nilang mag-ina at malapit sa bundok ang kanilang bahay. Dahil nga doon, madalas siyang gawing katatawanan at hilig kantyawan ng mga tao at ibang estudyante na siya raw ay anak ng aswang. Pinagtimpla kita ng gatas. Uminom ka muna. Salamat po. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin, anak. Huwag mong ilihim. Nandito naman ako para damayan ka. Wala po talaga, Mama. Ayos lang po ako. May mga umaaway ba sa'yo sa eskwelahan? Wala naman po, Mama. Sadyang... Naku, anak. Hindi mo kailangan maglihim sa akin tungkol sa mga ganyang bagay. Saka, alam ko naman kasi yan. Dahil yan ang usap-usapan ng mga tao. Ayoko po kasi na mag-alala ka sa akin, Ma. Ayoko naman na nahihirapan ka, anak. Kaya nga, nagpasya ako na ilipat ka muna ng eskwelahan. Po? Saan naman po ako lilipat? Sa Del Rosario. Ho? Sa probinsya niyo ni Papa? Oo, anak. Pero, hindi po bang sabi niyo nun sa akin, ayaw niyo na pong bumalik doon? Sinabi ko na yun noon. Oo. Pero sa tingin ko, wala namang masama kung babalik tayo roon. Lalo na ngayong napakahirap din ang buhay natin. Tapos, binubuli ka pa sa paaralan. Ayokong mahirapan ka pa sa pang-aapi sa'yo ng mga tao habang buhay. Pero, kaya ko pa naman pong tiisin, Mama. Hindi naman po ako nagpapadala sa mga sinasabi sa akin ng mga tao. At saka, kung mahirap po para sa inyo na bumalik sa lugar kung saan nawala si Papa, wag na po tayong pumunta roon. Naisip ko naman na baka bubuti na doon na tayo. May dati tayong bahay doon. At may maliit din na lupain na pwede kong sakahan. Ilang taon na rin naman mula nung mawala ang iyong ama. Kaya sa tingin ko, kaya ko nang bumalik doon. At saka isa pa, alam kong ito rin ang gusto ng papa mo para sa atin. Para hindi tayo nahihirapan. Lalo na't isang buwan na lang 18 ka na. Alanganin man si Sol sa pasya ng ina. Tumango siya at niyakap ito. Nagpasalamat din siya dito. Hanggang sa ilang linggo mula nang magpasya ang kanyang ina, ay lumapit na sila sa Del Rosario.
Ang ganda po pala ng bahay natin dito, Ma. Ang bahay na ito ay mula sa magulang ko. At sabi nila, kapag nagkapamilya na ako, dito na rin kami tumira. Pero, dahil po sa nangyari kay Papa, kinailangan mong umalis dito. Hindi tumugon ang ina. Malungkot lang itong nagpatuloy sa pag-aayos ng gamit. Si Sol naman ay nagpatuloy sa pagtingin-tingin sa paligid hanggang may napansing nakasabit sa pader. Ano po ito, Mama? Buntot pagi ang tawag dyan, anak. Buntot pagi? Parang narinig ko na po ang tungkol dito. Ay, oo, tama. Ang sabi nila, ang buntod pagi daw ay pangontra daw sa mga aswang. Ang mga yan ay mula pa sa lolo at lola mo, anak. Kung merong ganito si lolo, ang ibig po ba nang sabihin ay totoo po ang mga aswang? Sa buhay, hindi natin masabi kung ano ang totoo at kung anong hindi. Merong mga bagay na hindi pa nakikita ng ating mga mata. Kung kaya ay iniisip natin na hindi totoo. Ma, sinasabi niyo po bang totoo ang aswang? Hindi ko sinasabing totoo. Hindi ko rin sinasabing hindi. Maging bukas lamang ang isipan mo sa mga bagay sa mundo. Dahil ang mga tao ay marami pang hindi nadidiskubre. Kinilabutan si Sol sa sinabi ng ina, pero hindi niya yun masyadong inisip at tumulong na lamang sa pag-aayos ng mga gamit. Sa labas ng bahay, habang nagwawalis si Sol. Ideng, Magandang hapon po, Tatang. sino ka? Bakit narito ka sa bahay na to? Ako po si Sol. Anak po ako na may-ari ng bahay na to. Bumalik na ang anak ng may-ari ng bahay na to. Ang aking inang si Lani. Opo. Kanina lang po kami dumating. Mabuti naman kung ganon. Anak? Mama? Sino tong kausap mo? Siya po si Tatang. Anong kailangan mo sa anak ko? Gusto ko lang siyang makilala. Mag-ingat kayo dito. Matagal na mula nang may huling tumira sa bahay na to. Baka mamaya, binahaya na ng malalaking ahas. Maraming ganon dito sa ating lugar. Matapos sabihin yun, umalis na agad ang matanda. Kilala mo po ba yun, Mama? Hindi. Hindi ko siya kilala. Pero, parang kilala niya po kayo. Hindi ko siya kilala. Sa susunod, huwag kang makikipag-usap sa mga tao dito. Pero, huwag ka ng maraming tanong, anak. Kinakabahan si Sol na pumasok sa bago niyang paaralan. Nag-aalala kasi siya na baka mabuli na naman siya ng mga estudyante. Tahimik ang silid. Nakaayos ang mga estudyante. Nang pumasok si Sol, may bitbit itong bag. Ito ang unang araw niya sa bagong paaralan. Sinabi ko bang pwede kang pumasok? Pasensya na po. Oh, ano kailangan mo? Ako po yung transferee sa section na to. Anong pangalan mo? Ako po si Sol. Sol Rosario. Transfer ba ka mo? Ay, Diyos ko naman. Ganyan ka papasok dito? Na hindi ka man lang nag-ayos. Wala ka man lang bang maayos na damit? Parang pinulot sa basurahan. Pasensya na po, ma'am. Ito lang po kasi ang maayos na damit na meron ako. Sa susunod, na pumasok ka pa rito, gusto ko naka-complete uniform ka na. Opo.
At kung gusto mong magtagal sa klase ko, ayusin mo ang sarili mo. Hindi ako tumatanggap ng mukhang kawawa rito. Maliwanag! Opo, ma'am. Tahimik na ang klase. Naramdaman ni Sol ang pagsunog ng kanyang mga tenga sa hiya. Umupo siya sa pinakalikod. Lumapit sa upuan ni Sol si Dusk, ang class president. Hey! Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang. Si Mamaring. Ganyan talaga yan minsan. Huwag mo masyadong dibdibin ha. Oo, salamat. Ako nga pala si Dusk. Ako ang class president ng section na to. Sol ang pangalan mo, hindi ba? Oo, ako si Sol. Ang ganda ng pangalan mo. Bagay sa'yo. Salamat. Siya nga pala. Kapag may nang-aaway sa'yo dito, sabihin mo lang sa akin ha. Welcome pala sa klase namin, Sol. Ngumiti ulit si Sol kahit napilit. Ngunit sa loob-loob niya, may bumubulong na kakaibang kaba. Tahimik ang buong bahay nila Sol. Nakaupo siya sa mesa, nag-aaral. Mapapansin niya na tila abala ang ina niya sa may lumang baol sa gilid ng kwarto. Ma? Ano pong hinahanap niya dyan? Wala naman, anak. Lumang gamit lang ng lola mo. Sige na, mag-aral ka na lang dyan. Pero ma, parang wala nga, anak. Huwag ka na lang magtanong. Tahimik. Tumingin si Sol sa baul. Parang may nararamdamang kakaiba, pero hindi na nagtanong pa. Naglakad si Sol pauwi galing tindahan. Dumaan siya sa likod na daan at nakita ang matandang lalaki na pumunta noon sa bahay nila na may ginagawa. Mga tila sandata o kakaibang bakal. Napag-alaman niya na Anthony ang pangalan ng matanda at mabait naman pala ito. Tang? Ano po yan? Mga armas to. Para sa mga nilalang na lumalabas tuwing kabilugan ng buwan. Kabilugan ng buwan? Oo. Mga ano, mga nilalang na yun? Sila ay kampo ni Satanas. Po? Mag-ingat ka, Iha. Malapit na ang kabilugan ng buwan at may kakaiba sa paligid mo. Napatigil si Sol. Tumingala siya sa langit. At doon, bahagyang nakasilip ang bilog na buwan. Tila nagmamasid. Lo, wag mo naman siyang takutin. Napatingin si Sol sa binatang nagsasalita. Nakita niya ang isang gwapo at maputing lalaki na may misteryo at malalim na mga mata. Binabalaan ko lang siya, Apo. Dahil sa panahon ngayon, masyado nang delikado. Hi, kayo ba ng mama mo ang bagong lipat sa lumang bahay ng mga Rosario? Oo, kami nga. Magandang araw. Ako nga pala si Harid, apo ni Mang Anthony. Tinanggap ni Sol ang pagkikipagkamay nito at nang magtagpo ang kanilang mata, napasinghap siya. Sa di malamang dahilan ay nakadama siya ng kilabot. Iha, mag-iingat ka ha. Opo, Tatang. Salamat po. Ma? Kanina si Tatang Anthony, nakita ko siyang gumagawa ng kakaibang armas. Sabi niya po sa akin,
Panlaban daw po yun sa kakaibang mga nilalang na lumalabas tuwing kabilugan ng buwan. Tapos, pinaalalahanan niya rin po ako na mag-ingat daw ho ako. Ma, ano ho bang ibig sabihin nun? Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Huwag kang makikipag-usap sa mga tao rito! Ma, mukhang hindi naman po masamang tao si Tatang. Saka, kahit na, may sira sa pag-iisip ang matandang yun. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo. Napatigil ang kanyang ina. Bahagyang nagtaka si Sol. Natahimik na lang si Sol at nagtatanong ang mga mata habang nakatingin sa ina na di niya mawari ang ekspresyon. Lumipas ang ilang linggo mula nang lumipat sina Sol sa bayan ng Del Rosario. Wala na nga ang mga mag-aaral na laging nambubuli sa kanya. Ngunit napalitan naman yon ng gurong si Marem na lagi na lang mainit ang ulo sa kanya. Hindi niya alam kung bakit lagi na lang itong galit, gayong wala naman siyang ginagawa. Abala ang klase sa pag-uusap-usap. Pumasok si Dusk. Halatang nagmamadali. May mga hawak na dyaryo. Guys, narinig niyo na bang balita? May pinatay daw na babaeng buntis kagabi. Warak ang tiyan. Parang kinain ng laman. Aswang daw ang may gawa nun. Saka, sa may tabing ilog daw nangyari. Aswang? Oo, sabi ng nanay ko, matagal na raw na may mga paggalag-galang aswang sa lugar na ito. Pero ilang dekada na rin mula nung huli silang nanggulo. Kasi parang naubos daw ang lahi dahil kinalaban ng mga tao. Kaya nakakapagtaka kung bakit ngayon ay naghahasik na ulit sila lang na game. Sobrang nakakatakot na talaga ang panahon ngayon. Hindi natin alam kung tao pa ba yung nakakasalamuhan natin. O baka aswang na. Kaya sabi nga ni Mama, pagkatapos ng klase, uwi na agad sa bahay. Sabi ng usap-usapan ng mga matatanda na narinig ko, kaya raw bumalik ang mga aswang kasi may gusto silang singilin. Bakit? Nagpapautang ba sila? Luka-luka din to eh. Hindi. Pero siguro, may nakagawa ng kasalanan ang mga tao sa kanila noon. Kaya ayun. Tumango si Sol at napaisip din. Noong nasa dating bayan pa sila, napagkamalan sila ng mama niya na isang aswang kasi mahirap lang sila at sa may bundok pa nakatira. Noong una ay isip ni Sol, hindi naman totoo ang mga aswang at pang-aasar lamang yun sa kanya ng iba. Siyempre, para maipabuka sa kanya kung gaano sila kakapos palad. Noong lumipat sila dito sa Del Rosario, nabigla si Sol sa mga kwento-kwento at haka-haka na mga naririnig niya at nagkaroon din siya ng hinala na siguro nga ay totoo ang mga aswang dahil nakita niya ang buntot pagi sa kanilang lumang bahay. Binalaan pa siya ni Mang Anthony na mag-ingat kasi raw ay may nilalang nalalabas kapag bilog na ang buwan. At ngayon naman, ang insidenteng ito, lalong nagbuo ang takot at paniniwala sa isip niya na baka totoo nga ang lahat ng ito, na totoo ang aswang. At kung sakali man, sino naman kaya ang mga ito? Bakit parang palapit ng palapit yung mga ganitong balita? Ano na naman ang pinag-uusapan ninyo? Mga walang kwentang bagay na naman. Sa halip na tungkol sa pag-aaral nyo. Puro na lang mga walang kwentang pinaglalaanan nyo ng oras. Mamaya na yung chismis. Maghanda na kayo para bukas. May gagawin tayong school activity sa bahay ko. Huwag kayong malilate dahil marami akong ipapagawa sa inyo. Kailangan yon para sa nalalapit na Foundation Day. Lalo ka na, Sol.
Nagbulungan ng klase dahil sa sinabi ng guro. Si Sol ay nakaramdam ng kaba, lalo na nang tingnan uli siya ni Marem. Matalim ang tingin ni Marem kay Sol. Napayuko siya. Malaki ang lumang bahay na pag-aari ng gurong si Marem. Madilim din ang paligid dahil sa malalaking puno ng kahoy. Dumating si Sol kasama ang ilan pang mga kaklase. Lumabas mula sa malaking pinto ang kasambahay. Isang matandang babae. Ang laki pala ng bahay ni Ma'am. Parang mansyon. Pero tahimik. Parang walang tao. Mas gusto lang talaga ni Ma'am na tahimik sa bahay niya. Kaya ganito ang vibes. Ilang beses na rin kaming pumunta dito noon eh. Wala namang multo. Kayo na ba ang mga estudyante ni Mama Rem? Magandang araw sa inyo. Ako si Loretta. Manang Loretta na lamang ang itawag niyo sa akin. Kasambahay ako rito. Magandang araw din sa po, inyo, Manang Loretta. Pumasok na kayo sa loob nang masimulan niyo na ang kailangan niyong gawin. Nagsagawa ng activity ang mga estudyante. Mula kaninang umaga pa sila rito. Dito na rin sila nagtanghalian at si Manang Loretta ang nagluto para sa kanila. Bakit kanina pa po kayo nakatingin sa akin, Manang? Wala naman, Ineng. Nagagandahan lang ako sa'yo. Kamukha mo ang iyong ama. Kilala niyo po ang papa ko? Sige na, pumasok na kayo sa loob. Sabay-sabay silang lumingon at nakitang nahulog ni Ma'am Marem ang hawak na baso. Gawa ng si Sol ang nasa malapit sa guro. Mabilis siyang tumayo at lumapit dito. Totoo ba to, Sol? Malapit ng birthday mo? Oo. Ilang taong ka na, Sol? Magdi-18 na ako. Tumigil lang ako sa pag-aaral ng ilang beses kaya grade 10 pa lang ako. Nabigla si Sol. Hindi siya nakakilos sa kinatatayuan. Lumapit si Dusk at ito na ang tumulong kay Ma'am Marem. Ako na po ang magpupulot nito, Hindi na. May sugat po kayo, Ma'am. Huwag mo akong hahawakan. Di maintindihan ni Sol at maluha-luha na siya. Bakit gano'n na lamang ang galit ng guro sa kanya? Ayos ka lang ba, Sol? Oo, ayos lang. Lumipas ang ilang oras. Hindi na bumalik si Ma'am Marem. At si Sol ay naiinip na kaya naglakad sa paligid. Kahit pa ang bilin sa kanila ni Manang Loretta ay huwag masyadong magulo sa bahay. Wow, grabe. Ang daming lumang gamit dito. Sa kanyang paglalakad, napansin niyang bukas ang isang pinto. Ang anak ko. May tao ba riyan? Hello? May tao ba dyan? Hello? Madilim ang silid. Patuloy ang pag-iyak ng babae. Nang sindihan niya ang flashlight na hawak, nagulat siya. Ano to? May baliktad na krus na nakasabit sa dingding. Sa ilalim nito, may mga bakas ng dugo at mga simbolong hindi niya maintindihan. May tao ba dyan? Tumindig ang balahibo ni Sol.
Inilawan niya ang buong silid hanggang sa... Miss? Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka umiiyak? Umatras si Sol. Ang babaeng umiiyak at may hawak na manika ay dahang-dahang gumalaw ang ulo para lingunin siya. Sa paggalaw ng ulo nito, naririnig niya ang tila ba pagkrik ng buto at ugat sa liig nito. Hoy! Sol! Anong ginagawa mo rito? Nakahinga ng maluwag si Sol. Nang marinig ang tinig ni Dusk, nilingon niya ito at nakitang nakasilip ito sa pinto. Iniilawan siya. Dusk? Bakit natakot ka? Ayos ka lang ba? Kasi... Bakit? May nakita ka ba? Bakit? Bakit nawala? Ang alin? Ayos ka lang ba? Bakit para ka nakakita ng aswang? Kanina kasi, may krus doon at... Ha? Wala naman eh. Tinatakot mo lang yata ako. Pero... Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa sala. Baka makita pa tayo ni Ma'am dito eh. Magagalit yun. Ayaw pa naman ng malikot. Pero, ang babae, kailangan natin siyang tulungan. Inilawan ni Dusk ang dingding, pero wala itong nakita ron. Inilawan ni Sol ang babae kanina at natigilan dahil wala na rin doon ang babae. Anong babae? Meron! May babae niya kanina. Umiiyak siya. Ha? Wala naman eh. Pero, Ay nako, gutom ka lang ata, Sol eh. Hindi ka kasi kumain kanina. Yan tuloy. ano yun? Tahimik silang pareho. Hangin lang ang maririnig. Mga alagang pusa siguro ni Ma'am yun. Marami kasi siyang alagang pusa eh. Pero, Halika na, balik na tayo sa sala. Nakaupo si Sol sa upuan. Nakatulala. Hindi siya mapakali. Sa mesa, bukas pa rin ang notebook niya. Ngunit walang naisusulat. hindi ko maalis sa isip ko yung nakita ko sa bahay ni Ma'am. Yung baliktad na krus. Ang dugo. Tsaka yung babaeng umiiyak. At ang iyak ng sanggol. Pero bakit parang ako lang yung nakakakita nun? Humigpit ang hawak niya sa ballpen sa kanyang kamay. Muling umalingaw-ngaw sa isip niya ang iyak ng babae. Anong ibig sabihin nun? Nababaliw na kaya ako? Sa labas ng kanyang kwarto, kasabay ng ulan at pagkidlat, tumunog ang balita sa radyo. Isa na namang bangkay ng buntis ang natagpuan ngayong gabi sa tabi ng ilog. Wasak ang tiyan nito at nawawala ang sanggol. Ayon sa mga residente, aswang daw ang may gawa. Kinabukasan, napadaan si Sol sa ilog pauwi. Maraming tao. May mga pulis at nakatakip na bangkay sa lupa. Ay, Diyos ko, wag na sanang maulit pa to. Abay, pangalawang buntis na to ngayong linggo. Ay, sabi ko na nga ba may masamang espiritu na naman dito. Ay, ngayon lang ulit nangyari to sa lugar natin. Dahan-dahang lumapit si Sol sa mga nagkukumpulan. Nagtaka ang pulis kung bakit siya nandoon. Ineng, bawal ka dito. Ngunit nakasilip na siya bago siya mapigilan ng pulis. Tumambad sa kanya ang bangkay ng buntis. Warak ang tiyan. May dugo sa paligid.
Binabangaw. Halos masuka si Sol sa kanyang nakita. Ay, Diyos ko! Totoo nga! Biglang humangin ng malamig. Parang may nakatingin sa kanya mula sa kakahuyan. Sino yan? Walang sumagot. Ngunit sa malayo, may nakatindig na anyo ng babae. Nakaputing bestida. Hindi gumagalaw. Sino ka? Mabilis siyang tumakbo palayo. Habang lumilingon, parang lalong lumalapit ang aninong yun. Anak, hindi ka ba kakain? Masarap ang ulam natin ngayon. Wala po akong gana, Mama. Bakit, anak? May sakit ka ba? Umiling si Sol. Tumitig siya sa ulam na nakahain sa kanyang harapan. Dinuguan. Yun ang ulam nila ngayon. Paborito niya yun. Pero matapos ang nakita kanina, nawalan siya ng gana. Ayos ka lang ba, anak? Nay, nakita ko po kasi kanina yung bangkay nung buntis, yung natagpuan po sa may ilog. Nakita ko po, urak po yung tiyan niya. At naalala ko po, kaya wala po akong ganang kumain ngayon. Natigilan ang ina ni Sol at agad na dumilim ang mukha. May kung ano ring bagsik sa mga mata nito. Siya nga po pala, Ma. Paano ka po nakabili ng pangdinuguan? Di ba wala po tayong pera? Inutang ko. Kasi alam kong paborito mo. Gusto ko sanang sumaya ka, anak. Ganun po ba? Salamat po dito, Mama. Huwag po kayong mag-alala. Kakain po ako. Pilit siyang kumain at habang ngumunguya, halos masuka siya dahil habang nakatingin siya sa mangkok na puno ng dinuguan, naalala niya ang nakita niya kanina, ang tiyan ng ginang. Lumipas ang ilang araw, maliwanag pa ang langit. May mga dalang papel at gamit si Sol, kasama ang ilang mga kaklase. Masigla silang pumapasok sa bahay ni Dusk para gawin ang kanilang group project. Pasok kayo! Welcome na welcome kayo dito sa amin! Medyo magulo lang kasi nag-aasikaso pa si Mama ng mga pasyente niya eh. Alam niyo naman, hilot at nagpapaanak yun. Ayos lang. Mabango nga eh. Parang may niluluto. Kayo ba ang kaklase ng anak ko? Ngumiti sila at sabay-sabay na tumango. Mabuti naman at nakarating kayo. Ako nga pala si Marites. Tita Marites na lang ang itawag niyo sa akin. Ina ako ni Dust. Tuloy kayo sa aming bahay. Ikaw ba si Sol, Iha? Opo. Paano niyo po pala nalaman ang pangalan ko? Madalas kang ikwento sa akin ng anak ko. Talaga ho? Tama nga siya. Hindi nagkakalayo ang inyong itsura. Po? Kasi pinagkukumpara ka kasi ng anak ko sa isang magandang painting. Ngayon na nakita na kita ng personal, naisip ko na tama ang anak ko. Kamukha mo ngang nasa painting. Napakaganda at napakaamo ng iyong mukha. Inabutan sila ng gabi sa paggawa ng group project sa bahay ni Dusk. Naroon din ang lolo at lola ni Dusk at di maiwasan ni Sol na makinig sa usapan ng mga tatanda. Kung saan nabanggit nila ang tungkol sa dalawang buntis na sabi ay nabiktima raw ng aswang. Hindi maiwasan na magtayuan ang balahibo niya sa kanyang narinig. Nakaupo na silang lahat sa mahabang mesa. Inilapag ng ina ang mga pagkain. Adobo, dinuguan, at isang ulam na hindi makilala ni Sol.
Kain kayo ng marami ha? Luto ko yan. Pampalakas. Lalo na sa gabi. Nang isubo niya ang isang piraso ng karne, napansin niya ang isang maliit na bilog na parang mata sa ulam. Napatigil siya. Grabe, ang sarap nito, tita. Parang may espesyal na sangkap. Sabi ko na nga ba't magugustuhan nyo eh. Masarap kasi magluto si Mama. At bihira lang din kaming makakain ng ganito. Kain ka rin, Sol. Mukhang masarap nga. Halos maidura niya ang pagkain. Gusto niyang masuka. Hinukay ang sikmura niya. Samantalang masiglang kumakain ang lahat. Parang walang napapansin. Ano to? Ha? May problema ba? Hindi mo gusto ang lasa? Hindi po. Masarap naman po. Kumain ka ng marami, iha. Gusto kong busog kayong uuwi. Ikinwento ni Sol ang lahat sa ina. Maging ang mga kakaibang nakikita niya sa pagkain na di naman nakikita ng mga kasama niya. Anak, ayos ka lang ba? Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Inisip ni Sol na baka tama nga ang kanyang ina, kaya pinili niya na wag munang isipin ang mga nakikita. Masyado ka lang sigurong nag-iisip dahil sa mga nangyayari sa bayan natin. Kaya kung ano-ano na lang ang nakikita mo nitong mga nagdaang araw. Malungkot na naglalakad si Sol pauwi sa kanilang bahay. Katatapos lang ng klase at down na down siya dahil pinagalitan na naman siya ni Ma'am Marem. Naku, pasensya na ho, Manang. Hindi ko po sinasadya na mabangga kayo. Ano ba yan dala mo, Ining? Eto ho ba? Galing po sa kaklase kong si Dusk. Pinabibigay daw po ng mama niya. Nagustuhan ko raw po kasi yung luto niya eh. Gusto niyo po ba? Sa'yo na lang po. Hindi. Nabigla si Sol at kinalabutan sa uri ng titig nito sa kanya. Maputla ang matanda at may matatalas na mata. May problema po ba? Mag-iingat ka, iha. Hindi lahat ng may mabangong ulam, karni ng hayop ang niluluto. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumisi lang uli ang matanda. Ipinakita ang nabubulok ng ngipin bago tumalikod at naglakad na palayo. Kasunod nun, umihip ang malamig na hangin kaya lalo lang siyang kinilabutan. Lumipas pa ang ilang araw at mula noong nangyari sa bahay ni Dusk, naging maingat na siya. Hindi kasi maganda ang pakiramdam niya. Ganon din kay Ma'am Marem. Sa totoo lang, ay hindi niya rin alam kung anong nangyayari. Di rin naman siya sigurado kung aswang nga ba sila o kung sino sa kanila ang aswang, basta't magiging maingat na lamang siya. Malapit ng kaarawan mo, anak. Mag-iingat ka palagi. Alam mo naman na pag malapit na ang birthday, nagiging lapit din ng malas. Opo, Mama. Ma, bakit po kayo ganyan makatingin sa akin? Wala naman, anak. Naiisip ko lang na napakabilis ng panahon. Nag-iisa kong prinsesa. Dalaga na. Mama, si Mama naman talaga nagdadrama na naman. Naiiyak tuloy ako. Masaya lang ako kasi lumalaki ka ng maayos at may mabuting puso. Siyempre naman po, Mama. Nagmana po ako sa'yo. Dahil palapit na rin ang ika-18 kaarawan ni Sol at talamak din ang kahabas-habas na patayan sa kanilang lugar,
pinag-iingat siya, lalo ng kanyang ina. Tahimik ngayon ang buong baryo. Hangin lang ang maririnig. Nasa labas ng kanilang bahay si Sol. Dahang-dahang tumingala si Sol at doon, unti-unting nagiging pula ang buwan. Buo, maliwanag, tila ba may dugo. Ang buwan. Bakit pula? Parang may masamang mangyayari. Sa malayo, may mga malalakas na kaluskos. Mga aso ang tumatahol. May naririnig na pagaspas ng malalaking pakpak. Malapit na silang lumabas! Anak! Sol! Pumasok ka na! Nanginginig si Sol habang sinasara ang pinto. Biglang narinig niya ang ubo ng ina. Malakas, tila nahihirapang huminga. Kaya mabilis siyang lumapit dito at inanalayan niya ito. Mama, mukhang lalo pong lumalala ang sakit mo ah. Dalhin na kaya kita sa ospital. Hindi na anak. Kaya ko to. Malayo ang ospital dito. At isa pa, wala tayong sapat na pera. Pero, Mama, nag-aalala po ako sa iyo. Huwag. Nakatakda talagang mangyari ito. Lumipas pa ang mga araw. Ang sakit ng ina ni Sol ay lalo pang lumala. Kinabukasan ay ang 18 kaarawan ni Sol. Pero hindi niya magawang maging masaya dahil sa kalagayan ng kanyang ina. Ma, anong nangyayari sa iyo? Ang taas po ng lagnat mo. Anak, tulungan mo ako. Hindi ako makahinga. Tulong! Tulungan niyo kami ng mama ko! Hinaplos ang noo ng kanyang ina. Mainit, namumutla ito. Naiiyak na si Sol. Hindi alam kung ano ang gagawin. Lumabas siya ng bahay upang humingi ng tulong. Ngunit dahil kakaunti lamang ang malapit na kapitbahay at natatakot din ang ilan dahil pula na ang buwan, walang lumabas. Ineng! Tatang, tulungan niyo po kami. Ang mama ko po, malubha po ang sakit niya. Wala akong maitutulong sa'yo. Kung gusto mong mabuhay ang ina mo, hanapin mo ang kasambahay ni Marem. Siya lang ang makakatulong sa kanya. Si Manang Loretta ho ba yun? Yung nasa bahay ni Mamarem? Oo. Kilala siya bilang magaling na manggagamot doon. Tsaka kung kaya niyang lunasan ang nararamdaman ng iyong ina. Pero magmadali ka bata. Kapag sumikat na ng tuluyan ang pulang buwan, hindi mo na siya maaabutan. Hayaan mong samahan ka ng apo kong si Haret. Tinawag ni Mang Anthony ang apong si Haret na lumabas naman na may hawak na flashlight. Kailangan nating magmadali. Malapit na maging buo ang buwan. Ilang oras na lang at maglalabing 8 taong gulang ka na. Paano mo nalaman na bukas ng birthday ko? Nabanggit sa amin ng iyong ina. Lalong nagtaka si Sol dahil hindi naman nakikiusap sa mga kapitbahay nila ang kanyang ina, kaya malabo rin na nabanggit nito kina Mang Anthony na kaarawan niya bukas. Lumapit sila sa gate ng bahay nila Ma'am Marem. Tahimik ang paligid. Nang kumatok si Sol, biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Manang Loretta, dala ang maliit na sisidlan ng langis at mga dahon. Alam ko na ang pakay nyo. Tara, sumama kayo sa akin. Wala nang oras. Bilisan ninyo! Ano po yung naririnig ko? Anong klase ng malaking hayop ang may ganong kalaking pakpak? Huwag mo na lamang pansinin ang naririnig mo, Iha. Kailangan nating makarating sa bahay nyo.
bago pa man pumatak ang 12 at maging ganap kang 18. Alam niyo rin po ang tungkol sa birthday ko. Ano po ang kinalaman ng pagtungtong ko ng 18 kaarawan sa lahat ng ito? Saka mo nahingi ng paliwanag. Kapag natapos na ang lahat ng ito, bilisan na natin! Opo. Habang naglalakad pabalik, patuloy ang pagaspas ng mga pakpak sa malayo. Palapit na sila sa kanilang bahay. Madilim na ang paligid. Tanging liwanag ng pulang buwan ang gumagabay. Bago sila makalapit, napahinto si Harriet. Sol! Tingnan mo! Sa tabi ng mga dayami, may isang makapanindik balahibo silang nakita. Kalahating katawan ng babae. Duguan. Nakabuka ang mga laman. Kitang-kita pa ang pagkislot ng tirang lamang loob. Nandito na siya! Sa malayo, maririnig nila ang malakas na pagaspas ng pakpak. Papalapit. Mabilis. Manananggal! Huwag kayong lalapit! Kapag may kalahati, may isa pang lumilipad at babalik yon para buuin ang katawan niya. Ang buwan sa langit ay nagliliyab na pula. Malakas ang hangin. Patuloy ang pagaspas ng mga pakpak sa paligid. Manang, anong gagawin natin? Papalapit na yung nilalang na yun. Hindi mo kailangang mag-alala dahil ako mismo ang tatapos sa kanya. Pareho silang naistatwa. At biglang nag-iba ng anyo si Manang Loretta. Namuti ang mga mata. Humaba ang kuko. At naglabasa ng matutulis ng ngipin. Lumitaw ang mga pakpak sa likod nito. Manang! Aswang ka rin! Tuluyang nahati ang katawan ni Manang. At parehong nanlaki ang mga mata nila ni Harriet. Oo, at isa lang sa ating tatlo ang mabubuhay ngayong gabi. Anong... Ngunit bago pa man matapos ni Harriet ang sasabihin, bigla nitong sinugod si Harriet. Natumba at tumilapon siya, habang si Sol ay napaatras at nanlalaki ang mga mata. Nakakapanindik balahibo ang itsura ngayon ni Manang Loretta. Para itong diablo. Dilat na dilat ang mga mata. Mahaba ang kuko at halos kita niya ang lamang loob nito. Sol! Ang mama mo! Sol! Tumakbo ka na! Huwag ka nang babalik! Iligtas mo ang mama mo! Ako na ang bahala dito! Tumakbo ka na! Bagaman nangangatog ang tuhod, sumunod si Sol. Tumakbo siya patungo sa kanilang bahay. Napapatid at bangga na siya. Lumingon pa siya para makita si Harriet na nilalabanan pa rin si Manang Loretta. Narinig niya ang mahinang boses ng ina sa kanyang kwarto. Ma! Ma, nasan ka? Mama! Anak, huwag ka nang lalapit. Umalis ka na rito. Ma! Hindi, Ma! Hindi kita iiwan! Lumapit si Sol sa silid. Pero bago pa man siya makalapit sa kama, may malakas na tunog sa bubong. Parang may bumagsak. Biglang bumukas ang bintana at bumaba mula roon ang manananggal, si Marem. Mama Rim! Nakatatakot ang itsura ng guro ngayon. Malayong malayo ang itsura nito sa madalas niyang makita sa klase. Mahaba ang kuko.
Dilat at namumula at mabagsik na mga mata. Matalim at nakatatakot ang mahaba nitong ngipin at ang malapot nitong laway ay kitang-kita niya pa ang pagtulo. Kung tutusin, para itong naging halimaw, isang hayop, mabangis na uri ng hayop. Isa kang aswang! Ngumisi si Marem. Nangingislap ang pulang mata. Ngayon mo lang ba ako nakilala ng totoo? Sol? Tama palang hinala ko sa'yo. Hindi ang pamilya ni Das kang aswang. Hindi ako pinaglalaroan ng utak ko ng araw na yon. Isa kang aswang! Tama ka. Aswang ako. Ako ang nasa likod ng lahat ng nangyayari sa ating bayan. Ako lahat ang may gawa. Pero, bakit mo kami bibiktimahin ni Mama? Wala namang kami kasalanan sa'yo. Wala rin namang buntis sa bahay na to. Akala mo lang wala. Pero mayroon! Meron! Napakalaki ng kasalanan ng magulang mo sa akin! Sol, Hindi tiningnan ni Sol ang ina na tumayo kahit mahina. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Marem. ano bang kasalanan namin sa'yo? Dahil niloko nila ako. At ikaw ang bunga ng pagtataksil sa akin ng mga magulang mo! Anong sinasabi niyo? Marem, Ang nanay mo, siya ang umagaw sa lalaking dapat ay sa akin. At ikaw ang patunay ng kasalanan yon. Sila rin ang dahilan kung bakit nagkaganito ako ngayon. Oras na para itama ko ang lahat. Ilang taon ako naghintay. Mahigit 2 dekada rin akong nagdusa sa sumpang ibinigay sa akin ng iyong ina. Ngayon na maglalabing 8 taong gulang ka na, maaari ko nang ipasa sa'yo. Maaari ko nang ibigay sa'yo ang pagiging aswang. At higit sa lahat, maaari ko na ring patayin ang iyong ina! Lumipad si Marem. Lumapit kay Sol na halos di makagalaw sa takot. Ngunit bago pa siya mahawakan, narinig ang sigaw ni Lani na iniharang ang sarili. Kaya ito ang tinamaan nang sumugod si Marem. anak, kunin mo ang tingating at ang buntot pagi sa aparador. Nagising ang diwa ni Sol sa sigaw ng kanyang ina. Mabilis siyang tumakbo sa aparador at kinuha ang lumang anting-anting na nakita dati sa baol ng kanyang ina, maging ang buntot pagi roon. Huwag kang lalapit sa akin! At huwag na huwag mo ring sasaktan ang aking ina! Kung ayaw mong masaktan! Sa tingin mo ba, matatakot mo ako dyan? Humalakhak si Marem. Mama! Lumapit si Marem. Pinigilan ni Lani, ngunit dahil mahina, muli itong tumilapon at bumagsak sa pader. Anak, ang buntot pagi! Lumapit si Marem kay Sol, ngunit sumigaw si Lani. Hindi ka magtatagumpay na saktan ako! Hindi mo ako matatalo, Sol! Isa ka rin naman sa amin! May dugo rin akong dumadaloy sa'yo. Sa oras na pumatak sa 12:00, dadaloy din ang dugo mo ang pagiging aswang! Kung totoo man yun, gagamitin ko ang dugo ko, hindi para manira, kundi para tapusin ang lahi niyo! Kumilos si Sol. Hinampas niya ang hawak kay Marem. Tinamaan ito sa pakpak
Animoy, nagliyab ang parte ng pakpak na tinamaan. Tumawa lamang ng malakas si Marem. Umihip ang malakas na hangin. Yumanig ang bubong nang muling bumaba si Marem. Bigla siya nitong sinugod, kaya natumba siya. Anak! Marem! Huwag mong sasaktan ang anak ko! Dahil doon, nabitawan niya ang anting-anting at di niya ito mahagilap. Maging ang buntot pagi ay di niya maabot. Ngayong wala na makapagliligtas sa'yo, ilang sandali na lang, may lilipat ko na sa'yo ang sumpa na ibinigay sa'kin ng iyong ina. At sa oras na pumatak ang 12:00 at magising ang iyong pagiging dugong aswang, magiging malaya na ako. At ang paghihirap kong ito ay matatapos na. Kasalanan sa'yo ang anak ko, Marem! Ako ang harapin mo! Tumayo at sumugod muli si Lani. Ngunit mabilis itong napigilan ni Marem at tumilapo ng kanyang ina. Napasigaw si Sol, sinubukan niyang tumayo para tulungan ang ina. Subalit, sinakal siya ni Marem. Tumakbo ka na, anak! Tumakbo ka na, Sol! Hindi! Hindi, Mama! Hindi kita iiwan! Mabilis itong sumugod. Binagsak si Sol sa sahig. Napasigaw ang ina. Kita mo nga naman, akala mo kung sino lang na napakabuting ina. Ngunit alam ba ng anak mo kung ano ang totoo, Lani? Huwag mong idamay ang anak ko, Marem. Parang awa mo na. Wala siyang alam sa lahat ng ito. Ako na lang. Huwag kang masyadong magmalinis, Lani. Ipakita mo sa anak mo kung ano ka talaga. Kailangan niyang malaman na ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Na ikaw ang dahilan kaya ako naging ganito. Mama! Sabihin mo sa anak mo ang lahat na kaya kayo bumalik dito dahil wala ka ng pagpipilian. Dahil kahit saan man kayo pumunta, hahabulin at hahabulin pa rin kayo ng kasalanan ninyo kapag 18 taong kulang na ang anak mo. Muling sinugod ni Marem si Sol, ngunit sinalo ito ng kanyang ina. Isang malakas na pagtama ng katawan sa dingding ang narinig. Mama! Anong... Anak, patawarin mo ko. Matagal ko na sanang sasabihin to sa'yo. Ngunit hindi ko alam kung paano. Oo, aswang din ako, Sol. At ito ang lahi ko. Ito ang aking pinagmulan. Ayan, Sol. Ngayong alam mo na kung bakit ka kakaiba. Kung bakit mo nararamdaman ang dugo ng gabi sa ugat mo. Isa ka rin sa amin. At ang iyong ina, siya ang dahilan kaya naging ganito ako. Siya ang dahilan kung bakit niyo ako naging kalahi. Hindi mo siya masasaktan, Marem. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka sa plano mong ito. Hindi ko hahayaan na maging kalahi natin ang anak ko. Hindi mo yan mapipigilan. Ang dugo ay hindi mo matatakasan, Lani. Natigilan lalo si Sol. Nakita niyang nanginginig ang ina. Tumayo ito, lumuluha na tumingin sa kanya. Ngunit unti-unting nag-iiba ang anyo nito. Nanlilisik ang mga mata. Humaba ang mga kuko. At unti-unting lumitaw ang mga pangil. Ang wangis nito ay pareho ng wangis ni Marem.
Hindi. Aswang si Mama. At si Mama rin aswang. Lahat sila aswang. At ako. Napaiyak si Sol. Gulat at takot sa parehong sandali. Ngumisi si Marem. Halos parang nagwagi. Anak! Iligtas mo ang sarili mo! Mama! Malapit nang pumatak ang alas 12. Kailangan mo nang umalis. Kailangan mong iligtas ang sarili mo! Si Lani ay mabilis na lumapit. Pinoprotektahan si Sol habang bumabalik ang tapang sa kanyang mga mata. Tigilan mo ang anak ko, Marem! Hayaan mo siyang mabuhay ng normal! Maawa ka sa kanya! Mama! Nagbanggaan silang dalawa. Dalawang nilalang ng dilim. Naglaban sa loob ng bahay. Nagkapunit-punitan. Nagliliparan ang mga gamit. May mga sigaw at kalabog. Si Sol ay umiiyak. Hindi makakilos. Hindi alam kung kanino papanig. Ma'am! Maawa po kayo sa mama ko! Kailangan ko po siya! Bakit? Naawa ba sila sa akin noon? Nung gusto ko lamang mabuhay ng normal, kinawaan ba nila ako? Hindi! Ginawa niya akong ganito! Alam mo ba kung bakit ako naging ganito? Alam mo ba kung bakit namatay ang anak ko? Dahil yon sa iyong ina at sa taksil kong asawa na iyong ama! Ang anak mo? Oo, Sol! Ang ama mo! Siyang kaisa-isang lalaking minahal ko! Siyang lalaking pinakasalan ko! Ang ama ng anak ko! Pero niloko niya ako! Nang babae siya! Nilapastangan niya ang tiwala ko! At yung babaeng yun ay ang iyong ina! Ang iyong inang aswang! At mortal na kaaway ng pamilya ng iyong ama! Mama, totoo ba to? At alam mo ba, habang ipinapanganak ko ang anak namin ni Fidel, ipinapanganak din nila ng kanilang anak ni Fidel. At ikaw yun! Ikaw yun, Sol! Mas pinili ni Fidel na damayan ng iyong ina. At ng gabing yun, isinumpa ako ng langit. Namatay ang anak ko. Hindi pa nakontento ang iyong ina dahil inilipat niya sa akin ang sumpa ng pagiging aswang. Doon nagsimula ang dugo ko sa dilim. Doon ako naging halimaw. Ginawa akong halimaw ng iyong ina. Inilipat niya sa akin at hinawaan niya ako. Kaya nang mamatay ang anak ko, ang ama mo naman ang isinunod kong pinaslang. Sinira ko siya, gaya ng ginawa niyang pagsira sa puso ko. Hindi! Hindi yan totoo! Totoo lahat, Sol. At ngayon, ikaw naman ang isusunod ko. Ang bunga ng kasalanan ng mga magulang mo, ibibigay ko sa iyo ang sumpa. Pagkatapos kong mapatay ang iyong ina, gusto kong maranasan mo ang hirap na naranasan ko. Tumakbo ka na, anak! Tumakbo ka na, Sol! Hindi kita iiwan, Ma! Makinig ka! Kapag nakuha ka ni Marem, matatapos ang lahat! Tumakbo ka na habang may oras pa! Mama! Tumakbo ka na, Sol! Nanlaki ang mga mata ni Sol nang makita na sinasakal ni Marem ang kanyang ina. Ang mahaba nitong kuko ay baon na sa lieg ni Lani at lalong nagliyab at nanlisik ang mga mata ni Marem. Hindi ka makakatakas sa dugo mo, Sol. Ilang oras na lang, magiging isa ka na sa amin. Hindi ako
ako magiging katulad niyo. Hindi ka makakatakas, Sol! Ang dugo mo ay akin! Bakit ako? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Hindi ko alam na yun ang ginawa sa'yo ng magulang ko! Dahil ikaw ang bunga ng kasalanan, kailangan kong ilipat sa iyo ang sumpa na ibinigay sa akin ng iyong ina. Gusto kong pagdusahan mo ang pagiging aswang. At pagdating ng araw, papatayin din kita para maramdaman ng iyong ina ang sakit na mawala ng anak. Hindi! Sinubukan niyang tumakas. Sinubukan niyang umatras. Ngunit huli na. Nakalapit na si Marem. Sinakal siya nito. Akmang itatarak na ni Marem ang matutulis nitong kuko sa dibdib ni Sol. Huwag mong papatayin ang anak mo, Marem! Napatigil si Marem. Dahan-dahan itong ibinaba ang kamay. Si Sol naman ay natulala. Hindi makapagsalita. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi mo ako maluloko, Lani. Anak mo ang batang ito! Hindi! Hindi, Marem. Hindi ko siya anak. Anak mo siya. Anong ibig mong sabihin, Ma? Noong gabing, pareho tayong nanganak. Ang anak ko, ang baby ko, siyang namatay. Anong sinasabi mo? Anak ko si Sol. Ang batang gusto kong patayin. Anak ko siya. Hindi ko kaya noon na maging masaya ka. Dahil buhay ang anak mo. Habang ang akin ay wala ng buhay. Kaya pinagpalit ko ang anak natin. Hindi totoo yan, Mama. Ikaw ang ina ko. Ikaw ang mama ko. Hindi siya. Ang akala mong anak mo nang namatay, anak ko yun, Marem. At ang batang pinalaki at minahal ko, si Sol, anak mo siya, Marem. At si Sol, wala siyang lahing aswang. Ang dugong dumadaloy sa kanya ay dugo ng tao. Dugo niyo ni Fidel. Dahil nung pinagbubuntis mo siya, hindi ko pa ibinibigay sa iyo ang sumpa. Nanlaki ang mga mata ni Marem. Napuno iyon ng luha. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang taon ng pagkasuklam, ang mata nito na dati ay puno ng galit at kagustuhang makaganti ay napuno ng sakit. Hindi mo pwedeng... Bakit ginawa mo ang lahat ng ito? Lani! Patawarin mo ko. Masyado akong nilamon ng sakit ng pagkawala ng anak ko. At galit dahil nung gabing sinilang ko ang anak namin ni Fidel. Nagpasa siyang ikaw ang piliin niya at hindi ako. Dahil ang lahi ko raw ay mortal nilang kaaway. Kaya't nasuklam ako. Ngunit pinagsisihan ko ang lahat ng iyon. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang kasalanan ko. Kaya ako nagpasya na bumalik kami dito. Dahil alam ko na kahit ilang taong ko mang itago, lalabas pa rin ang totoo. Na si Sol ay anak mo. Na hindi namin siya kalahi. Dahil isa siyang tao. At karapatan niya na makilala ang tunay niyang ina. Sol! Anak ko! Tumulo ang luha sa mukha ni Marem. Nilapitan niya si Sol na nananatiling tulala.
Ikaw? Ma, bakit mo tinago sa akin ito, Ma? Patawarin mo ako, anak. Hinawakan nito ang mukha ni Sol. Nanginginig ang kamay. Si Sol ay napaluha. Hindi alam kung matatakot o masusuklam dahil ang babaeng nasa kanyang harapan ay ang tunay niyang ina at ang kinilala niyang ina sa loob ng ilang taon ay ang rason sa lahat ng ito. Ngunit biglang may narinig silang mga yabag. Mula sa likuran ng mga punong gubat, lumabas si Anthony. May dalang sibat. Tatang! Hindi sumagot si Mang Anthony. Diretso itong lumapit kay Lani. Tapos bigla nitong itinarak ang sibat sa dibdib ni Lani. Kaya bumagsak ito sa lupa. Sa wakas, nabatay din kitang halimaw ka. Mamamatay tao. Ikaw ang dahilan kung bakit maraming namatay dito. Inihanda ni Anthony ang sibat. Akmang itataga si Marem. Pero imbis na lumaban, yumuko si Marem. Sige, tapusin mo na ako. Wala na akong dahilan para mabuhay. Wag! Huwag niyang sasaktan ang aking ina! Tama siya. Huwag niyong sasaktan si Marem. Ako ang punot dulo ng lahat. Kung hindi ko pinagpalit ang mga anak namin noon, kung di ko siya binigyan ng sumpa ng pagiging aswang, hindi sana nangyari ito. Hindi sana siya naging halimaw. Kung ganon, patawad. Pero ito na lang ang paraan para matapos ang sumpa. Napatigil si Anthony. Si Sol ay napasigaw. Patawarin niyo ko. Mahal kita, anak. Mama! Tumakbo si Sol noong palapit kay Lani. Noong muli itong tinaga ni Mang Anthony. Ngumiti si Lani kahit nanghihina na. Huwag kayong magtitiwala sa matandang ito. Siya ang dapat mamatay. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Kaya niya ako ipinatawag kanina para mapatay nila si Marem. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Ngayong namatay na si Lani, siyang nagbabantay kay Sol. Si Sol ang papatayin nila. Tumigil ka, Loretta! Iniligtas ko sila mula sa halimaw na si Lani. Hindi ako halimaw kagaya ninyo. Ang tanging gusto ko ay maubos ang lahing aswang. Makinig ka sa akin, Marem! Huwag kayong maniwala sa kanya. Pinatay niya si Kuya Harit. Nakita ko. Plano niya ring patayin tayo. Niloloko niya tayong lahat. Kakampi siya ni Lani. Ang apo ko! Narinig ko ang lahat. Gusto ni Manang Loretta na mamatay si Sol dahil anak siya ni Mang Fidel at kalahi siya ng aswang na si Lani. Matagal nang halimaw si Manang Loretta, ngunit ang mga kaanak niya ay napatay ng grupo ni Mang Fidel. Gusto niyang gumanti at para mangyari yon, kailangan niyang mapalapit sa mga malapit kay Mang Fidel. Kaya siya pumasok na kasambahay ni Ma'am Marem at kinuha niya ang loob ni Ma'am. Hindi totoo yan, Marem. Maniwala ka sa akin. Binibilog lang nila kayo. Narinig at nalaman ko ang lahat mula sa kanila. Sinabi sa akin ni Harit ang lahat bago siya mamatay. Si Anthony at ang pamilya ng batang yan, sila ang tunay na halimaw.
Gusto nilang gumanti dahil kabilang si Fidel sa dahilan. Kaya naubos ang lahi nila. At galit sila kay Lani dahil umibig at nagtaksil ito sa isang tao. Oo, inaamin kong matagal na nila kung kalahi. Pero hindi ako kasing sama nila. Wala akong masamang intensyon sa'yo, Marem. Lalo na sa anak mo. Ngunit huli na ang lahat dahil tinagana ni Mang Anthony si Loretta. Dahilan kaya bumagsak ito. Maniwala ay sa akin. Silang tunay na kalaban. Ma, gumising ka. Huwag mo akong iwan, Mama. Lumakas ang hangin, umuga ang lupa, at natakpan ng mga ulap ang buwan. Si Sol ay yakap pa rin ang walang buhay na kalahating katawan ni Lani. Sol, tapos na. Ligtas na kayo ng tunay mong ina. Tapos na nga ba talaga, Dusk? Tapos na, Iha. Natapos na. Ang aking tunay na ina. Aswang pa rin ba siya? Isa ng ganap na tao si Marem. Wala na ang sumpa sa kanya dahil patay na ang nagbigay nito sa kanya. Ako po. Aswang rin po ba ako? Ilang oras na ang lumipas mula nang pumatak sa 12:00 ang oras. Ganap ka ng 18 taong gulang. Di ka nagpalit ng anyo. Dahil totoo ang sinabi ni Lani. Wala kang lahing aswang. Dahil noong pinagbubuntis ka ni Marem, hindi pa siya nalalahian ni Lani. At ang iyong amang si Fidel, isa siyang tao, isang hunter na pumapatay ng mga aswang. Tuluyang sumikat ang araw at laking pasasalamat ni Sol dahil natapos na rin sa wakas. Bagaman masakit, nawala na ang kinikilala at kinalakhan niyang ina, sa wakas ay natapos pa rin ang kaguluhan. Pagsapit ng umaga, ang pamangkin ni Marem na si Cindy ay dumalaw upang tulungan si Sol na alagaan ang tunay na ina niya. Nangilid ang luha sa mata ni Sol habang unti-unting nagbabago ang mukha ni Mang Anthony at ng magulang ni Dusk. Naglalabasan ng pangil, nanlilisik ang mata at lumalabas ang hangin sa loob ng bahay. Ngayon, oras na para pagbayaran mo ang kasalanan ng iyong ama.